Pondo ng pirma sa People's Initiative, kinwestiyon ni Atty. Harry Roque. Alamin natin yan mula kay Kapatid Carla Abellana. Kapatid Carla. May iba pang nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative o PI bukod sa grupong pirma. Ito ang paniniwala ni Atty. Harry Roque matapos lumabas sa investigasyon ng komite sa Senado na 20 taon nang hindi rehistrado sa Security and Exchange Commission o SEC ang pirma. Ano ibig sabihin na hindi na pala namulto na yung pirma as a juridical person? Ibig sabihin yan, hindi talaga ang pirma ang nasa likod ng bribery initiative. Dahil multo na sila eh. How could a non-existing entity initiate a nationwide signature campaign na patay na pala sila? Kaugnay nito, kwenestyon ni Roque kung saan nanggaling ang pondo ng pirma sa pangangalap nito ng lagda sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa PI. Saan nanggaling yung mga pondo? Doon pa lang sa advertisement ang pinag-uusapan natin, ha? Pero yung pondo para doon sa mga organizers na nagpapapirma at yung pondo na ibinibigay para sa lagda. Sino ang nagbigay niyan? Obviously, kung hindi yung nanggaling yan sa grupong pirma, nanggaling yan elsewhere. Iyan na ngayon ang pinupuntahan ng investigasyon. Salapi pa ng gobyerno ang ginamit para pambayad ng 100 pesos kada pirma. Kaduda-duda naman para kay Roque ang biglaang pag-atras ng mga donor ng 55 million pesos na TV ads na EDSA Puwera na mailahad ang kanilang pangalan. Kung ikaw talaga ay merong advokasya na gusto mong suporta ng taong bayan, dapat ikaw mismo kumbinsado. Eh bakit nagtatago sila? Ibig sabihin, wala silang conviction, hindi sila sigurado sa mga pinagagawa nila. Sa investigasyon rin ng Senado, inako na lang ni Noel Oñate, ang lead convener ng pirma, ang gastos sa naturang TV ads matapos tumanggian niya na magpabanggit ang mga donors ito dahil sa seguridad at privacy ng kanilang pamilya. Para sa Diyos at Pilipinas, kumala Carla Abellana, SMNI News. Samantala, pagtatapos ng kaharasan laban sa mga kababaihan at transgender, hiniling ng Korte Suprema. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid June Samson. Kapatid June. Nanawagan ng Korte Suprema sa publiko na magkaisa at para matigil na ang iba't ibang uri ng mga karahasan laban sa kababaihan at transgender. Ang pahayag ay inilabas bilang suporta sa 2024 1 Billion Rising Global Campaign Rise for Freedom na isa sa pinakamalaking pandaigdigang aksyon masa sa human history. Ayon kay Associate Justice Henry Jean Paul Hinting, Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary na nakapag-institutionalize na ng mga patakaran na naghahangad na palakihin ang kultura ng paggalang, pagiging sensitibo at pagiging inklusibo sa magkakaibang mga kasarian, pagkakakilanlan, tungkulin, pangangailangan at kahinaan. Layunin din ito na maglagay ng mga sistematikong mekanismo para balansehin ang mga karapatan ng lahat sa harap ng batas at hustisya, hukom at lahat ng tauhan ng hukuman patungo sa achievement of ending gender-based violence. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, DSWD nilinaw na hindi sa kanila galing ang paglikha ng AKAP program ngayong taon. Ang detaling yan mula kay Kabar MJ Bondihar. Kabar MJ. O hindi po siya kasama, but then ito po yung sa mga deliberation, yung mga nababanggit din natin na iniisip natin na near poverty program po natin o yung sa minimum wage standard. Yan ang sagot ng DSWD sa tanong kung programa ba nila ang ayuda sa kapos sa kita program o AKAP na pinondohan ng gobyerno ng 26.7 billion pesos ngayong taon. Palaraw kasi ito sa 2024 National Expenditure Program o ang budget proposal na isinabmit ng Executive Department sa Kamara. Kahit nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi may paliwanag kung bakit may AKAP program sila ngayong taon. Si Gatchalian na dating kongresista, pinasasagot sa mga mambabatas na miyembro ng BICAM kung saan galing ang AKAP. Ang mga senador nagulat na may ganoong programa ang DSWD ngayong taon. Sinita rin nila kung paano ang implementasyon ng bilyong-bilyong budget sa AKAP, lalo't wala raw itong implementing rules and regulations. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the
House of Representatives, yung program. Pero ang mga kongresista nanindigan na alam ng mga senador ang AKAP. Nilinaw din nila na magandang intensyon ng programa. Ang bigyang ayuda ang mga minimum wage earner. This is my signature and this proves that I have read the Bicameral Conference Committee report and I understood the contents of the report. So malinaw po dito na alam po nila dapat ang nilalaman ng Bicameral Conference Committee report. Aminado naman ang ilang taga-minorya sa Kamara na sa BICAM nga isiningit ang AKAP program. Nagulat rin daw sila na may ganoong programa. Where in fact, malinaw po last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Sa huli, nanawagan sila sa mga senador na sana'y huwag siraan ang kanilang mga tropa sa Kamara. Kahit na ginagawa lang din ng Senado ang trabaho nila sa check and balances sa pamahalaan. At dahil nga bicameral setup ang pagbuo ng mga pulisiya, dapat ang Senado at Kamara ay nagkakaisa. Meron siyang a total of 26.7 billion pesos. And nowhere does it state that it's going to be used for the People's Initiatives. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SB9 News. At sa iba pang mga balita, PBBM dapat magsalita na upang matigil ang bangayan ng Senado at Kamara. Ayon yan sa isang political strategist. Alamin natin kay Kapara Cristel Austria ang balitang yan. Nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo. Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? Naniniwala ang isang political strategist na kailangang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos upang matigil na ang init sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. Ang isa ko nakikitang exit, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niyang, hindi ko ito interest. Ani Malutikia, kung magpapatuloy ang hagisan ng putik sa politika, tiyak na sira ang political capital ng Pangulo. Ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Kaugnay nito'y sinabi ni Tikia na mabuti na lamang ay bicameral ang Kongreso at naisisiwalat ang panlilinlang ng mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative. Mabutit bicam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Ang tingin ko, mababait nga yung mga senador walang nagsasabi na cover up itong nangyayari Ako cover up ito kasi there is no legal personality to begin with. And then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, si Mr. Oñate is not even a director there. And he claims he owns the organization, no? Patungkol naman sa tila pananahimik ng ilang kongresista sa mainit na usaping PI, hindi ito maituturing ni Tikia na magandang hakbang. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro, yun ang dapat. Kaya nagugulat ako, walang nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. How will the public even trust the House of Representatives na sabi, economic provision lang ito? From the very beginning, problematic na itong approach nila. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Cristel Austria, SMN9 News.
Samantala, pag-aproba ng aplikasyon ng generic drugs paiklin. Alamin natin yan kay Kabar Creslin. Katarong, Kabar Creslin. Ang paikliin ng Food and Drug Administration ang period of review o panahon ng pagsusuri at pag-aproba ng mga aplikasyon ng mga generic drug sa 45 araw na lamang mula sa dating 120 araw. Sa Pirates Briefing, sinabi ni FDA Director General Samuel Zacate na nilalayan itong pahusayin ang mga proseso ng drug regulations sa bansa. Ibinahagi ni Zacate na may lalagdaan siyang memorandum circular para sa pagpapadali ng Facilitated Review Pathway o FRP para sa mga pangkaraniwang gamot. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Zacate na hindi nabawasan ang bilang ng requirements para sa prosesong ito. Ipinahayag ng FDA chief na layunin ng pamalaan na gawing mas accessible at abot kaya ang mga gamot para sa mga mamamayang Pilipino. Sa sectoral meeting sa Malacanang nitong Martes, inilatag ng FDA sa Pangulo ang mga ginagawang hakbang upang matulungan ng stakeholders, local drug manufacturers at drug importers na mapadali ang paglirehistro ng mga produkto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Safarong Paparta mo sa balita at serbisyo. AKAP program pinaimbisigahan sa Senado. Naku, alamin natin yan kay Kabar Troy Gomez. Kabar Troy. Asahan na uusisain na rin sa Senado ang Cash Assistance Program ng gobyerno na ayuda para sa Kapos sa Kita Program o AKAP na para kay Senadora Amy Marcos ay biglaan na lamang sumulpot sa 2024 national budget. Ang AKAP ay kabilang sa mga social assistance program ng gobyerno na pinaniniwala ang pambayad sa mga pumirma sa People's Initiative na nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Ayon sa Senadora, batay sa kanyang mga natanggap na report, 60 bilyong piso ang budget sa AKAP mula sa GAA o General Appropriations Act. Mula sa nasabing halaga, 26.7 bilyong piso ang nakalaan sa DSWD, habang palaisipan pa rin kung nasaan ang iba. Lumutang una isingit lamang ito anya matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM, kahit ang Department of Budget and Management o DBM ay wala ring alam. Ang DBM sabi, first time nila narinig, walang IRR. Anong klase to? Eto, naghahagilap tayo ng pera para sa irigasyon kasi El Nino. Naghahagilap tayo ng pera para mabigyan yung PUB. Wala tayong pera para sa rice farmers natin. Ang mahal-mahal ng abono at ng diesel. Pero meron tayong perang ilustay sa ganito. Nananawagan naman ngayon ang Senadora sa DBM na wala munang i-release na pondo para sa AKAP. Paalala niya, dapat maingat ngayon ang gobyerno sa mga nilalabas na budget para sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa posibleng magamit ito ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Alalahanin natin, ang 2024 budget, itong GAA, kung saan nagkasingitan ng kung ano-ano, is the election budget for 2025. So dapat, mas maingat tayo talaga sa pagsisilip ng lahat ng mga item. Kasi ayaw natin na magamit ang kakarampot na pondo ng gobyerno. Pero batay sa dokumento mula sa House of Representatives, ay lumalabas na kabilang si Senadora Amy Marcos at iba pang senador na pumirma para sa pagpapatupad ng nasabing programa. Sagot naman ng Senadora ay kailangan pa rin itong reviewin. Alam mo ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang nilalagay yung signature namin pagkatapos na. Picture taking lang kami. Kaya nga mali itong proseso, malamang kailangan rin aralin natin itong proseso ng BICAM. Sa kabilang banda ay pinanindigan naman ng DSWD na ang AKAP ay nakapaloob sa 2024 national budget at alam ito ng mga senador. Pero ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez ay wala pang nagagastos na pera para sa AKAP dahil sa kawalan nito ng implementing guidelines. We cannot implement itong ating AKAP kasi yun nga rin pong aming isang paglilinaw, not even centavo. Nitong AKAP provision natin, yung naka-earmark sa atin sa DSWD, has been spent kasi kailangan po muna nating magkaroon ng malinaw na implementing guidelines nang sa ganon ma-implement po natin ito kasi without the guidelines we cannot implement it at hindi tayo papayagan
ng Department of Budget and Management na to disperse itong funds na ito kung wala tayong approved guidelines na dumaan din po sa kanilang scrutiny. Sa kasalukuyan ay inimbestigahan ng Senate Committee on Electoral Reforms ang pagtutulak ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero ani Marcos, ang AKAP ay kailangan ng hiwalay na investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Pilipinas! Peace and Development Program binuo ng DSWD para sa Bangsamoro. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Bien Bergabiña. Bien. Natayo ng Peace and Development Program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bangsamoro. Ang hakbang ay para mas may patupad para peace process sa rehiyon gaya ng pagbibigay ng social protection programs ayon kay DSWD USEC Alan Tanhusay. Kaugnay nito ay magkakaroon ng Regional Program Management Units sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region para maayos na mai-monitor ang peace programs at initiatives. Samantala sa datos ng DSWD, sa ilalim ng peace agreement ay nabigyan na ng ahensya ang nasa 26,000 na Moro Islamic Liberation Fund o NILF patat ng cash for work programs simula taong 2014. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumat si Bien Bergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Business News Blast. Gaza War, malaking banta sa ekonomiya ng mundo ayon sa International Monetary Fund at World Bank. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Justin Nazario. Malaking banta sa ekonomiya ng mundo ang digmaan sa Gaza Strip at ang pang-aatake ng mga sasakyang pandagat sa Red Sea. Lalo na kung magtatagal pa ito ayon sa International Monetary Fund o IMF. Ipinaliwanag ni IMF Managing Director Kristalina Georgieva ang spillover o ang mas paglawak pa ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group ng Palestine ang isa sa maaaring sanhi ng banta. Ito'y dahil halimbawa sa Red Sea, mga barko na nagdadala ng produkto ang nahaharang at inaatake ng Houthi rebels ng Yemen na sumisimpatya sa Hamas. Sa datos pa nga ng UN Conference on Trade and Development, bumaba ng mahigit 40% ang commercial traffic ng Suez Canal sa Red Sea sa loob lang ng 2 buwan dahil dito. Kaugnay nito, gawa ng karamihan ay umaasa ang IMF maging ang World Bank na mahinto na ang Gaza War. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jose Nazario, kapartner mo sa balita at serbisyo.